Dapat ay magpapahangin lang kami ng aming gulong dahil kala ko ay kulang lang sa hangin. Pero sabi ni kuya ay parang may butas yung aming gulong kaya pinacheck na rin namin kung meron nga ba talaga. Mabuti na lang at mabilis din gumawa ito si kuya. Tinanggal niya muna yung mga screw at nilagyan ng jack at sinipa-sipa para matanggal itong kariton. At nang natanggal niya ito beshi ay kitang-kita dito na meron ngang nakabaong screw. Mabuti na lang talaga at tubeless itong aming kariton dahil kung hindi baka sumabog na ito beshi. At sunod na ginawa ni kuya ay nilagay niya sa may machine para mahiwalay yung kariton at yung bakal. Ang ganda nitong ginagamit niyang machine beshi kasi hindi niya na kailangang mano-mano na tanggalin yung kariton sa bakal. At nagulat ako na lumabas itong napaka-cute na chow chow nila. Ang baby pa. Nilabas siya ng amo niya para ipati sa labas. Ang ginagawa nitong machine ay tinutulak niya yung goma para humiwalay doon sa bakal. Ang bilis lang talaga matanggal. Hindi ko alam kung kailan at gaano nakatagal nakatusok itong screw sa kariton namin, pero mabuti na lang beshi at napacheck namin agad. At matapos ni kuya ihiwalay yung goma sa bakal, ay ayan, tatanggalin niya na yung screw na nakatusok sa kariton namin. At ang hirap niya pang tanggalin beshi dahil baon na baon talaga ito. At yun na nga, natanggal na. At pagkatapos matanggal iyon beshi ay may ginamit si kuya para parang kiskisin doon sa may butas banda para kuminis. At sunod naman beshi ay nilagyan niya nitong liquid na kulay itim. At itong chow chow naman ito ay tapos na atang magpati at ayun nasagasaan niya pa yung maliit na tuta at pabalik na siya sa kanila. At siningot-singot niya pa muna si bebe bago pumasok. Inaamoy-amoy. Ang cute-cute ng color niya. At sunod naman ginawa ni kuya ay parang may nilagay siya na pandikit doon sa loob sa may butas banda. At sunod naman beshi ay ginamit niya yung compressor ng hangin para panlinis doon sa loob. At pinaikot-ikot niya yung gulong para i-check kung baka meron pang butas na iba. At sunod naman na ginawa ni kuya ay pinahiran niya nitong liquid na kulay itim dyan sa may gilid at binalik uli doon sa may machine para ilagay na yung goma sa may bakal. Ang galing talaga ng machine na ginagamit ni kuya dahil mas napapabilis yung trabaho niya. At ayan na, napagsama niya na yung gulong at yung bakal. At sunod niya naman gagawing beshi ay lalagyan niya na ng hangin. At ayan beshi, natapos na ni kuya na pahanginan kaya ikakabit niya na uli doon sa sasakyan. Ang marirate ko kay kuya ay 10/10 dahil ang bilis niyang gumawa at hindi niya na kami siningil sa pahangin namin kanina. At ang location pala nito beshi ng vulcanizing shop nila ay malapit lang sa RMC Construction Hardware, Dalig, Antipolo City. Salamat sa panonood beshi and see you in my next vlog. Bye!